Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Marie, hindi ko tunay na pangalan. Naisipan kong ibahagi ang aking kwento sa inyo upang magbigay ng inspirasyon sa lahat. Masasabi ko na ang buhay ay hindi madali. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan o kung hanggang kailan na lamang tayo dito sa mundong ibabaw. Ika nga, ang buhay natin ay maihahalin tulad sa isang bulaklak na darating ang panahon ay malalanta at bigla-bigla na lang maglalaho. Ang buhay ko ay para bang teleserye na mapapanood sa telenovela o sa mga pelikula. Para kasing roller coaster ang buhay ko. At paano ko yun nasabi? Tunghayan at tapusin niyo ang aking kwento. Madalas akong makinig ng mga kwentong may kababalaghan, pero sa dulo ay may aral sa buhay. Naisipan ko na ibahagi ang aking kwento at nang sa ganun ay makapagbigay ako ng inspirasyon. Uumpisan ko ang aking kwento noong nasa edad 8 taon pa lamang ako. Madalas ako noon maglaro sa labas ng bahay namin. Mahilig kasi akong tumambay at makipagkaibigan sa mga kapitbahay namin na kaedaran ko lamang. Madalas naming laruin ay patintero at lutu-lutuan. Kaso nga lang, palagi akong napapagalitan ng mama ko sa tuwing umuwi ako ng bahay na amoy pawis at pagod na pagod kalalaro. Hindi naman kami mahirap noon at laki talaga ako sa marangyang pamumuhay. Yung tipong nakukuha ko ang lahat ng gusto ko pero mas pinili ko pa noon na mag-aral sa pampublikong paaralan dahil sabi ko kina mama sa pampublikong paaralan pumapasok ang mga kaibigan ko. Pumayag naman sila at sinabi sa akin na wag ko raw pababayaan ang aking pag-aaral dahil yun lamang ang kanilang maiiwan sa akin. Hanggang sa nakilala ko si Rosana. Kamag-aral ko siya at napakatalino niya. Siya ang nangunguna sa aming klase, samantalang ako naman ay nasa 3 posisyon lamang. Hindi kami noon nag-uusap ni Rosana dahil tahimik lamang siya at pakiramdam ko kapag nilapitan ko siya ay susungitan niya lamang ako. Hanggang isang araw, kami ang naging magkapareha sa isang proyekto, kaya naman kinausap ko siya. Anong gagawin natin? Saan mo gustong gumawa? Agad na tinanong ko siya at nakita ko naman na para bang nag-aalinlangan siya. Pwede bang sa inyo na lang? Hindi kasi pwede sa bahay magulo at makalat. Napakunot ako sa sinabi niya. Ngunit hindi na lamang ako nagtanong dahil baka magalit lamang siya sa akin lalo na't hindi naman kami malapit sa isa't isa nung mga panahon na yun. Sige, sa bahay na lang namin. Ayos lang naman kay mama Napangiti noon si Rosana sa akin at matapos ko siyang makausap, naghanda kaming dalawa at nagtungo na sa aming bahay. Kita ko na namangha siya sa paligid at dahil may kalakihan din naman ang aming bahay. Wala ka bang kasama dito? Nasaan ang mga magulang mo? Agad na inilapag ko ang aking bag at tinawag ang aming katulong. Humingi ako ng aming makakain at sinagot ang tanong ni Rosana sa akin. Wala silang mama umalis sila. Abala kasi ang mga yun sa negosyo kaya palaging wala. Napatangu-tangu lang siya sa sinabi ko at ilang sandali ang lumipas, dumating na rin si Yaya at binigay sa amin ang pagkain na pinaluto ko. Nagsimula kami ni Rosana ng proyekto at dahil kumpleto nga ang kagamitan namin sa bahay, mabilis kaming natapos. Nung mga panahon na yon ay hindi talaga kami malapit sa isa't isa ni Rosana, pero buhat ng maging magkapareha kami sa proyekto, palagi niya na akong kinakausap. Madalas nagbabaon siya ng pagkain at binibigyan niya ako. Nung una hindi ko alam kung bakit dahil naninibago talaga ako sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ay naging magkaibigan kaming dalawa. At nang naging magkaibigan na kami, tsaka ko lamang siya natanong tungkol sa bagay na yon. Tinanong ko si Rosana kung bakit palagi niya akong binibigyan ng pagkain, gayon meron naman akong baon. Wala lang, sa tuwing gumagawa kasi ako ng tinapay at nagluluto ng pagkain na babaunin ko, ikaw agad ang naaalala ko Gawa ng naramdaman ko ang pag-alaga sa'yo nung gumagawa tayo nun ng proyekto sa bahay niyo. Ikaw lang kasing gumawa sa akin nun Kahit na hindi naman tayo malapit sa isa't isa, pinakain mo pa rin ako sa bahay niyo. Tapos hindi mo ako tinanong pa, nagkusang loob ka lamang.
Namangha ako sa mga sinabi ni Rosana dahil siya pala ang tipo ng tao na marunong tumanaw ng utang na loob at nakikita niya kung totoo sa kanya ang isang tao. Nang dahil doon mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa ni Rosana at palagi siyang dumadalaw sa aming bahay. Sa totoo lang, si Rosana ang tumagal sa akin na kaibigan dahil kadalasan kinakaibigan lamang ako dahil meron akong maibibigay sa kanila at iniisip nila na mayaman kami. Ngunit kapag umalma na ako sa kanilang gusto ay iniiwanan na nila ako. Ibang-iba si Rosana sa lahat dahil marunong siyang magpahalaga ng mga bagay na meron siya at totoo siyang kaibigan. Habang tumatagal ang aming pagkakaibigan ay mas nakilala namin ang isa't isa. Hindi mayaman sila Rosana at laki siya sa magulong pamilya. Maagang pumanaw ang kanyang tunay na ama kaya naman nag-asawa muli ang kanyang ina. Ngunit batugan ang kanilang amain at dahil doon palaging nag-aaway ang kanyang ina at bagong asawa nito. Kaya naman hindi nagtagal ay iniwanan din sila ng kanilang amain at naging sugarol na ang kanyang ina. 3 magkakapatid sila Rosana at siya ang panganay sa kanila. Kaya naman dahil wala nang maaasahan ang kanyang ina, siya na ang tumayong magulang sa kanyang mga nakababatang kapatid. Naikwento sa akin ni Rosana noon na kaya niya pinagbubutihan ang kanyang pag-aaral dahil yun ang tanging pangako niya sa kanyang yumaong ama at nakikita niya na yun lamang ang magiging rason upang makaahon sila sa hirap. Bilib na bilib ako noon kay Rosana dahil nagagawa niyang mapagsabay ang pag-aaral at pag-aaruga sa kanyang mga kapatid. Sa paglipas ng mga araw, hindi na namin namalayan na mga dalaga na pala kami at sabay kaming nangarap na magkaibigan na pareho kaming magiging malagos sa hinaharap. Sabi ko noon kay Rosana na tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Ngunit mabilis niya yung tinanggihan dahil ayaw niya daw na umasa sa akin, lalo na at wala pa naman daw akong sariling kita at tanging umaasa lamang din ako sa bigay ng aking mga magulang. Palagi akong pinapayuhan noon ni Rosana na maging mabait sa aking mga magulang dahil napakapalad ko daw na nagkaroon ako ng magulang na kagaya nila. Nang dahil kay Rosana, para bang nagkaroon ako ng kapatid na palaging nandyan sa tuwing kailangan ko. Ganun pa man, hindi nagtagal ay umalis sila. Nagpaalam sa akin noon si Rosana. Nangako kami sa isa't isa na magkikita kami ulit sa hinaharap at kahit na magkalayo na kami, tutuparin namin ang aming mga pangarap. Matapos ng araw na yon, hindi na kami muling nagkita pa ni Rosana. Marami ang nangyari lalo na sa akin dahil nung makapagtapos ako sa high school, bigla naman namatay ang aking mga magulang dahil sa isang aksidente. Kasama nila ako noon pero ako ang siyang nag-iisang nakaligtas sa aming pamilya. Sobrang lungkot ang naramdaman ko noon. Sabi ko, sana pati ako ay nawala na rin. Naging miserable ang aking buhay noon at napabayaan ko ang aking sarili. Napunta ako sa mga maling kaibigan at nagbisyo. Maraming mga kamag-anak namin ang nais akong tulungan pero tinanggihan ko sila. Pakiramdam ko kasi noon, ginagawa lamang nila yon upang makakuha ng kayamanan na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Pero nagsisi ako dahil hinayaan ko na mapariwara ang aking buhay at dahil sa mga maling desisyon ko sa buhay, nabaon ako sa utang at wala akong pagpipilian kundi ang bayaran ng lahat ng yon gamit ang ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Hindi ko noon namalayan na naubos na pala ang lahat. Tapos nalugi pa ang kumpanya ng aking mga magulang dahil napabayaan ko yon. Sa paglipas ng mga araw, napagtanto ko na mali pala ako sa parting yon. Masyado kong dinamdam ang pagkawala ng aking mga magulang at napabayaan ko na rin ang lahat ng iniwan nila sa akin. Lugmok na lugmok ako ng mga panahon na yon pero hindi ako iniwan ni Lola. Pinalakas niya ang aking loob at sinabi na bumangon akong muli at ipagpatuloy ang aking buhay. Sinunod ko ang kanyang mga payo at naghanap ako ng trabaho. Naisip ko noon kung nandun lang sana si Rosana sa aking tabi ng mga panahon na yon, baka hindi nangyari sa akin ang lahat ng yon dahil meron akong masasandalan na pinagkakatiwalaan ko. Gayunpaman, naghiwalay na ang aming landas at wala na akong magagawa sa parting yon. Tanging sarili ko lamang ang aking katuwang. Hindi rin nagtagal ay pumanaw na rin si Lola dahil sa katandaan.
Sobrang lungkot dahil siya lamang ang meron ako, pero kinuha pa rin siya sa akin. Nagpatuloy ako sa buhay dahil hindi rin naman matutuwa si Lola kapag nakita niyang pinabayaan ko na naman ang aking sarili. Nagtrabaho ako noon at nag-ipon kaya naman nakabili ako ng bahay. Nangarap ako na magkaroon ng negosyo pero hindi sapat ang ipon at kita ko. Kaya naman sinabi ko sa aking sarili na darating din ang araw na magiging maayos din ang aking buhay. Hanggang sa nakilala ko si Dexter, hindi niya tunay na pangalan. Niligawan niya ako noon at nagsama kami. Bumuo kami ng pamilya pero nang ipinanganak ko ang aming ikatlong anak, kinuha siya ng Diyos sa amin. Napapagod na ako noon na mawala ng mahal sa buhay. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na itutuon ko na lang ang aking atensyon sa aking mga anak at sila na lamang ang aking gagawing inspirasyon para lumaban sa buhay. Habang lumalaki ang mga bata, mas lumalaki din ang kanilang mga pangangailangan at dahil maliit lang ang sahod ko noon sa pinapasukan ko, nagtungo ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Ma, kailangan ba talaga na sa Maynila ka magtatrabaho? Natahimik ako sa sinabi ng aking panganay at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang sitwasyon dahil ayoko rin naman na mag-isip pa sila. Mas malaki kasi ang kita sa Maynila, anak. Huwag kayong mag-alala dahil kapag nakaipon na ako, sasama ko rin kayo. Sa ngayon, tiis-tiis muna tayo ha. Uuwi na lamang ako tuwing Sabado. Sige po ma, ingat ka doon at huwag mong pababayaan ang iyong sarili ha. Naluha ako sa sinabi ng aking anak at agad na niyakap ko silang tatlo. Agad akong nakahanap ng mapapasukan sa Maynila at dahil libre naman ang lahat sa pinapasukan ko, agad akong nakaipon at sumunod sa akin ang 3 kong anak. Pinaupahan ko ang bahay namin sa probinsya at nagamit ko ang bayad sa bahay pandagdag sa aming gastusin. Naging maayos naman ang aming buhay sa Maynila. Iniisip ko noon na sana hindi na ako bigyan pa ng pagsubok ng Panginoon at palagi niyang palakasin ang katawan ng aking mga anak, lalo na ako, dahil ayoko nang mawalan pa ng mahal sa buhay, dahil baka hindi ko nakayanin pa. Sa paglipas ng mga araw, kinailangan na magtanggal sa trabaho ko, kaya naman ako ang unang natanggal dahil ako ang pinakabago sa lahat. Mabilis naman akong nakahanap ng mapapasukan. Naging sales lady ako sa isang mall. Hindi man kalakihan ang sweldo ko pero sapat na sa aming mga gastusin dahil meron naman akong paupahan sa probinsya. Nagtrabaho ako at nagsumikap sa buhay hanggang isang araw, hindi ko inaasahan na muli kong makikita ang matalik kong kaibigan na nawalay sa akin sa matagal na panahon. Marie? Ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa'yo? Bahagya akong nahiya sa mga tanong sa akin ni Rosana dahil hindi ko alam kung paano ko sa kanya sasabihin ang mga nangyaring kamalasan sa aking buhay. Naku, mahabang kwento. Tsaka ko na lamang ikukwento sa'yo kapag wala na akong trabaho ha. Kumusta ka na? Ngumiti naman siya sa akin at tinanong kung saan ang aking tirahan na agad ko namang sinabi sa kanya. Matapos ang araw na yun, nagulat na lamang ako nung wala akong pasok sa trabaho ay bigla na lang dumalaw si Rosana sa aming bahay. Agad ko siyang pinapasok at ipinakilala ko sa kanya ang aking 3 anak. Tuwang-tuwa naman si Rosana dahil nakuha ko na daw yung pangarap ko. Pero nung umalis ang 3 kong anak, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng mga masasalimuot na nangyari sa akin. Hindi makapaniwala si Rosana sa mga sinabi ko sa kanya at gaya ng aking inaasahan, gulat na gulat siya. Hindi ko akalain na mangyayari sa iyo ang lahat ng yun. Hindi ko rin nabalitaan ang pagkawala ng mga magulang mo. Siguro masyado lang akong naging abala sa personal kong buhay dahil kabaligtaran ng mga nangyari sa ating dalawa. Nang mapadpad kami dito sa Maynila, ginawa ni nanay ang lahat para makabawi sa aming magkakapatid. Ngunit sadyang mapait ang tadhana dahil kinuha na siya sa amin. Gaya ng dati, ako pa rin ang nagtaguyod sa aking mga kapatid. Pero mas pinili nilang humiwalay sa akin at maagang nag-asawa. Hindi ako makapaniwala na ganoon ang nangyari sa mga kapatid ni Rosana dahil mababait na bata ang mga yun. Ngunit sa bagay, lahat naman ng tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon.
Ibig sabihin, pupunta ka na pala sa ibang bansa para maging katulong? Sayang naman ang pinag-aralan mo kung katulong lang din ang bagsak mo sa ibang bansa. Bakit hindi mo nalang gamitin yun? Ipinaliwanag sa akin noon ni Rosana na hindi daw siya pwede dito sa Pilipinas dahil mababa ang kita at mas malaki ang tsansa na mas maging maganda ang kanyang buhay sa ibang bansa. Inalok niya pa ako noon na sumama sa kanya at dahil malaki naman ang kita, hindi na ako nag-alinlangan pa. Kaagad na kinuusap ko ang mga anak ko tungkol sa aking pangingibang bansa. Nung una hindi nila ako pinapayagan pero kalaunan napagtanto nila na mas makakabuti ang desisyon ko na yon. Nagpresenta naman ang isa kong pinsan na alagaan ang aking mga anak at sinabi ko na lamang sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil lahat ng kikitain ko sa ibang bansa ay ipadadala ko sa kanila. Agad akong nag-asikaso ng mga papeles at tinulungan naman ako ni Rosana at dahil marunong na siya ng mga gagawin, naging madali na lamang ang aking pag-aasikaso. Isang buwan ang lumipas at agad na lumipad kami papuntang Hong Kong. Magkaibang naging amo naming dalawa dahil hindi naman pwede na magkasama kami. Napunta ako sa mabait na amo at galante. Hindi niya hinahayaan na magutom ako at kahit hindi pa oras ng aking sahod, ibinibigay niya na yon kaagad sa akin. Laking pasasalamat ko noon kay Rosana dahil siya ang nagdala sa akin sa ibang bansa. Nakapag-ipon ako noon at ipinadala ko sa aking mga anak. At dahil lumalaki na ang gastusin nila sa kanilang pag-aaral, doon lamang napupunta ang lahat ng ipon ko. Ayos lang naman sa akin dahil napunta rin naman sa makabuluhang bagay ang aking pinaghirapan. Sa paglipas ng mga araw, dapat 2 taon lamang ang kontrata ko sa aking amo. Pero sinabihan niya ako na kung maaari daw ay magdagdag pa ako ng 2 taon at lalakihan na lamang niya ang aking sweldo. Pumayag naman ako noon dahil kailangan na kailangan ko talaga ng pera lalo na at 2 sa mga anak ko ay nasa kolehiyo na. Sabi ko noon sa panganay ko na makapagtapos lang sila ng mga kapatid niya sa pag-aaral, hindi ko na kailangan pang bumalik sa ibang bansa para maging katulong. Makalipas ang 3 taon, hindi pa tapos ang aking kontrata, nabalitaan ko na lamang na pinauwi na sa Pilipinas si Rosana dahil minamaltrato daw siya ng kanyang naging amo. Aaminin ko po, nakalimutan ko noon si Rosana na kumustahin dahil naging abala ko sa aking trabaho. Hindi ko alam na may dinadala na pala siyang malaking problema. Kaya naman kahit hindi pa tapos ang aking kontrata, nakiusap na ako sa aking amo na pauwiin na ako ng Pilipinas dahil kailangan ako ng aking kaibigan. Mabuti na lamang ay pumayag ang aking amo at sinabi sa akin na bumalik na lamang ako kapag tapos na ang problema ko sa Pilipinas. Labis na pasasalamat ang sinabi ko sa aking amo at binigyan niya pa ako ng pera upang maibigay ko raw sa aking kaibigan. Pag-uwi ko sa Pilipinas, agad kong hinanap si Rosana at iniabot ang perang pinabibigay ng aking amo. Pero nagalit lamang siya sa akin. Anong tingin mo sa akin, pulubi o kaawa-awa? Hindi mo kailangang ipamukha sa akin na swerte ka tapos ako malas. Sana hindi na lang tayo ulit nagkita. Hindi na sana nangyari sa akin ang mga bagay na ito. Nagulat ako sa sinabi ni Rosana noon at hindi ko akalain na ganun pala kalaki ang galit niya sa akin. Gusto ko siyang damayan ng mga oras na yon pero siya na mismo ang nagpaalis sa akin. Sinigawan niya pa nga ako noon pero inintindi ko na lamang siya dahil alam ko na mayroong pinagdadaanan ng aking matalik na kaibigan. Sa totoo lang, kahit na pinagtabuyan ako ni Rosana, hindi ko pa rin siya iniwan. Inunawa ko na lamang siya. Sabi ko noon sa aking sarili na hindi ko susukuan ng matalik kong kaibigan. Pero sa totoo lang, nakakaramdam na ako noon ng pagod at inis sa kanya. Dahil palagi niya na lamang akong sinisisi sa mga kamalasang nangyari sa kanyang buhay. Sabi niya pa noon sa akin na buhat daw nang nagkita kaming muli, hindi na siya naging masaya at lahat ng magagandang bagay sa akin na lamang daw napupunta. Hindi ko siya noon pinatulan at hinayaan ko siyang maliitin ako. Kahit na gustong-gusto ko na siyang sigawan noon at sabihan na kung hindi dahil sa kanya, nasa ibang bansa pa sana ako ngayon. Kung hindi ko lang sana siya inintindi, baka nasa ibang bansa pa ako at nagtatrabaho.
pero hindi ko yun ginawa. Isang araw dumalaw ako sa kanilang bahay at ipinagluto ko siya ng makakain. Ngunit nang maghahain na ako ng pagkain, bigla akong nakatanggap ng tawag. Kaya naman sinagot ko yon at nalaman ko na wala na pala ang dati kong amo. Wala na rin akong babalikan pang trabaho kung sakali mang bumalik ako. Paano po yun? Hindi ko na po babayaran yung 1 taon na hindi ko tinapos? Iniisip ko noon ang usapan namin ng dati kong amo, pero laking pasasalamat ko dahil hindi na pinababayaran pa sa akin ng 1 taon na hindi ko pinasok sa kanya dahil sa pagnanais ko na damayan ang aking kaibigan. Matapos ang tawag ay agad akong pumasok sa loob ng bahay at naabutan ko na umiiyak si Rosana. Kaya naman nilapitan ko siya at pinunasan ang kanyang mga luha sa mga mata. Tsaka ako siya tinanong kung bakit siya umiiyak at bigla na lamang siyang humingi ng tawad sa akin. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa iyo noon, Marie. Siguro masyado lang ako nasaktan sa mga nangyari sa akin sa ibang bansa dahil hindi naman yun ang inaasahan ko eh. Alam ko na mali na sinisi kita sa mga nangyari sa akin. Sana patawarin mo ko sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo at hindi ko akalain na hindi pa pala tapos ang kontrata mo. Pero mas pinili mo pa rin umuwi dito sa Pilipinas upang damayan ako. Nang mga oras na yon ay nagkaayos na kaming dalawa at inunawa ko na lamang siya. Makalipas ang 1 linggo, nagpaalam sa akin si Rosana na aalis na siya sa kanyang dating bahay dahil hindi pa siya nakakabayad ng renta. Sabi ko nun kay Rosana, ako na lamang ang magbabayad upang hindi na siya umalis pa. Pero nakapagdesisyon na raw siya at kailangan niya na magsimulang muli. Hindi ko na lamang siya noon pinigilan at sinuportahan ko na lamang si Rosana sa kanyang mga nais at desisyon sa buhay. Muli kaming nagkawalay at sinabi ko naman sa kanya na magtawagan na lamang kami. Pero laking gulat ko nang bigla na lamang siyang nagpalit ng numero. Malungkot man ako noon dahil para bang tinanggal niya na ako sa kanyang buhay, pero iniisip ko noon baka nais lang ni Rosana na kalimutan ng masasalimuot na nangyari sa kanya. Ako naman ay nagsimulang muli at nagtrabaho para sa aking mga anak dahil patapos na sa pag-aaral noon ang 2 kong anak, samantalang nasa high school naman ang aking bunsong anak. Mas lalo akong nagsumikap dahil sabi ko noon sa sarili ko makapagtapos lamang sa pag-aaral ang aking 3 mga anak at magkaroon lamang ako ng konting ipon ay hihinto na ako sa pagtatrabaho at magsisimula ng magnegosyo. Alam ko noon na medyo malayo pa na matapos sa pag-aaral ang aking mga anak, pero sabi ko noon sa sarili ko na matatapos din ang lahat at magbubunga rin ang lahat ng aking paghihirap. Nagsumikap ako at hindi ko ininda ang pagod at napakasarap naman sa pakiramdam dahil nakapagtapos na ang 2 kong mga anak nang dahil sa aking pagiging matyaga. Nagsimula naman noon na maghanap na ng trabaho ang 2 kong anak pero sabi ko noon sa kanila na enjoyin na lang muna nila ang kanilang pagiging binata. Hanggat malakas ako na muna ang bahala. Isang araw habang nagbibigay ako ng mga order ng mga customer sa isang kainan, bigla akong nakita si Rosana at may kasama siyang lalaki na may katangkaran at maputi. Gusto ko sanang lapitan noon si Rosana pero nahihiya ako sa kanya. Kaya naman hindi ko ginawa. Ewan ko ba bakit ako nahihiya wala naman akong ginawang masama. Pero siguro dahil ayoko munang guluhin siya. At iniisip ko na baka sabihin na naman niya sisirain ko lang naman ang masaya niyang buhay. Ganun pa man, ilang sandali ang lumipas, laking gulat ko dahil bigla na lamang akong tinapik ni Rosana at niyakap niya ako ng napakahigpit. Nagulat pa ako dahil hindi pumasok sa isipan ko na gagawin niya ang bagay na yon dahil para bang binura niya na ako noon sa kanyang buhay nang magpalit siya ng numero. Ngumiti ako noon kay Rosana at niyakap siya pabalik. Lumapit naman sa counter ang kanyang kasama at bigla na lamang akong niyaya ni Rosana na lumabas at naipaalam na raw niya ako sa amo ko. Nahiya pa ako noon dahil binayaran pala niya ang araw ko. Nagtungo kami noon sa isang parke at kaming 2 lamang doon ni Rosana. Kumusta ka na? Tagal na rin natin ang huli tayong magkausap pa. Tinatawagan kita noon pero mukhang nagpalit ka na yata ng numero. Napayuko naman si Rosana at nagpaliwanag sa akin.
Oo, nagpalit ako ng numero. Kasi nanakaw yung dati kong cellphone. Hindi ko rin kabisado ang numero mo, kaya naman hindi kita natawagan. Nahihiya ako na pumunta noon sa bahay ninyo dahil wala naman ako maibibigay at lugmok pa ako noon. Ayoko nang dumagdag pa sa mga isipin mo kaya naman nagtungo ako sa Kuwait para doon ako magsimula ng bago kong buhay at nakilala ko doon ang naging asawa ko. Nagulat ako sa mga sinabi ni Rosana at hindi niya pala talaga ako tinanggal sa kanyang buhay dahil alam niya ang mga nangyari sa akin. Sadyang nahihiya lamang siya noon at walang lakas ng loob para magpakita sa akin. Muli kaming nagkaayos na dalawa at lagi-lagi na silang pumupunta noon sa trabaho ko. Hanggang isang araw, inalok ako ni Rosana na sumama sa kanila sa Kuwait upang magtrabaho sa kanilang mag-asawa bilang katulong. Nagulat pa ako nun sa alok sa akin ni Rosana. Nag-aalinlangan pa ako noon na pumayag pero hindi dahil kaibigan ko siya at gagawin niya akong katulong. Ngunit dahil sa kagustuhan ng mga anak ko na hindi na ako mawalay pa sa kanila. Kakausapin ko muna ang mga bata tungkol sa alok mo sa akin. Tatawagan na lamang kita kung anong magiging desisyon ko. Pero salamat sa alok ha. Tumango lamang noon sa akin si Rosana at umalis na silang mag-asawa. Pag-uwi ko sa bahay ay agad na naisipan kong kausapin ang aking mga anak tungkol sa alok ni Rosana. Ngunit ibinalita naman nila sa akin ang isang masamang balita. Mama, nasunog po ang bahay natin sa probinsya at natupok po yun. Paano na po tayo ngayon? Nagulat ako sa sinabi ng panganay kong anak at para bang gumuho ang aking mundo dahil wala na ang pinaghirapan ko. Tsaka ako naman naalala ang sinabi sa akin ni Rosana at agad ko yung sinabi sa kanila. Wala na nga nagawa pang aking mga anak dahil nagdesisyon na rin naman ako. Lalo na at maliit lamang din ang kita ng dalawa kong anak na hindi sasapat upang matustusan ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay. Lalo na at maraming kailangan at bayarin sa eskwelahan ng kanilang bunsong kapatid. Kinabukasan ay agad na kinausap ko si Rosana ng personal at sinabi ko sa kanya ang aking naging desisyon. Naku, nakakalungkot naman ang mga sinabi mo. Huwag kayong mag-alala dahil wala ka namang gagastusin sa pagpunta natin sa Kuwait dahil sasagutin naming mag-asawa yon at saka pababalihin na rin kita upang may maiwan ka sa mga anak mo. Labis akong nagpasalamat noon sa kabutihan ni Rosana. Mabuti na lang muli kaming nagkita, kaya naman may masasandalan na ako. Ilang linggo lamang ang lumipas ay agad na bumiyahe kami patungo sa Kuwait dahil doon sila titira. Naging mabait sa akin ang mag-asawa at para bang hindi katulong ang turing nila sa akin. Dahil sabi ni Rosana noon, kainin ko lamang ang lahat ng nais ko basta wag ko lang pababayaan ang aking trabaho. Pwede ko ring gawin ang mga gusto kong gawin sa buhay dahil parang kapatid na raw ang turing niya sa akin. Pinagbutihan ko naman ang aking trabaho bilang katulong sa tahanan ng aking kaibigan. Kahit pa sinasabihan niya ako noon na huwag kong abusuhin ang aking sarili dahil hindi ko naman daw kailangan pagurin ng husto ang sarili ko. Hindi naging mahirap ang trabaho ko noon kila Rosana dahil hindi naman siya mahigpit sa bahay. Sa paglipas ng mga araw, palagi akong kinukumusta ng asawa niya na itago na lamang natin sa pangalang Andreas. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka at ibibigay namin sa iyo ni Rosana. Noong una, nag-aalinlangan pa ako na kausapin si Andreas dahil hindi naman ako tuwid mag-English. Pero nung makausap ko siya, napagtanto ko na magaling pala siyang magtagalog at naikwento naman sa akin ni Rosana na tinuruan niya daw ang kanyang asawa ng lengguwahe ng mga Pilipino. Kalaunan, naging malapit ako kay Andreas. Pero hindi naman yung sobrang lapit na lapit asawa pa rin naman siya ng kaibigan ko at lalaki pa rin siya. Iniiwasan ko rin noon na may masabi si Rosana at baka magselos dahil simulat sa pool kilala ko ang kaibigan ko na selosa. Isang araw, galing sa mall ang mag-asawa at nagulat na lang akong bigla akong binigyan ng mga pinamili nila ni Andreas at nakita ko naman na masama ang tingin sa akin ni Rosana. Kaya naman pag-alis ng kanyang asawa ay agad ko siyang kinausap.
Rosana, baka mamaya isipin mo inaabuso ko ang kabaitan ng asawa mo pero wala talaga akong hinihingi sa kanya. Nilapitan kita kasi napansin ko na masama ang tingin mo sa akin kanina. Huwag ka sanang magalit sa akin ha. Malalim naman na napabuntong hininga si Rosana at bigla niya na lamang akong sinampal. Masama siyang tumingin sa akin at bigla na lamang tumawa na hindi ko alam kung bakit. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga kilos mo? Lalo na kapag nandyan si Andreas? Kaibigan mo ko pero mukhang gusto mo pang agawin sa akin ang asawa ko. Haliparot ka pala. Nagulat ako sa sinabi ni Rosana at hindi ko inaasahan na ganun pala ang iniisip niya sa akin na agad ko namang sinagot. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman aagawin sa iyo ang asawa mo dahil magkaibigan tayo. Parang hindi mo naman ako kilala sa mga pinagsasasabi mo. Tsaka kasal kayo no? At alam ko na mahal ka ng asawa mo. Kaya wag mo naman sana siyang pag-isipan ng masama lalo na ang best friend mo. Kababata kita kaya hindi kita tataluhin. Para naman akong walang utang na loob kapag ginawa ko ang bagay na yun sa inyong mag-asawa. Hindi pa man nakakasagot si Rosana sa mga sinabi ko ay dumating na si Andreas. May nangyayari ba? Bakit parang umiiyak ka, Marie? Nag-away ba kayong magkaibigan? Agad na pinahid ko ang luha sa aking mga mata at pilit na ngumiti. Wala po ito. Nagkwentuhan lang kami ni Rosana tungkol sa mga nangyari noon at naiyak ako. Maiwan ko na po muna kayo at mag-aasikaso pa ako ng mga lalabhan ko bukas. Matapos kong sabihin ng mga katagang yun ay mabilis akong umalis sa harapan nilang mag-asawa dahil hindi ko na mapigilan pa ang luha sa aking mga mata. Pagdating ko sa aking silid ay agad akong napaiyak dahil hindi ko inaasahan na mangyayari ang mga bagay na yun. Napaisip ako noon na baka pagod lamang si Rosana o kaya naman may nangyaring hindi maganda kaya niya nasabi ang mga bagay na yun sa akin. Pero kinabukasan, ramdam ko ang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Kung dati-rati inaalok niya ako na sumabay sa kanila na kumain, hindi niya na ako pinapansin. Palagi niya pa akong inuutusan at pinamumukha niya sa akin na katulong lamang ako. At aaminin ko, totoo naman po talaga na katulong lamang ako sa kanilang bahay at dapat ko yung tanggapin. Pero parang ang sakit lang dahil hindi naman talaga siya ganoon sa akin. Hinayaan ko na lamang noon si Rosana. Ang mahalaga, hindi pa rin naman niya ako tinatanggal dahil kailangan ko pa ng trabaho. Gayunpaman sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang dati kong kaibigan. Nagsisimula na siyang maging mainitin ang ulo sa akin at isang beses pa nga ay ibinuhos niya sa akin ang kakukulo lamang na tubig. Nakita yon ng kanyang asawa at mabilis akong tinulungan at dinala sa ospital upang hindi lumala ang aking natamong paso. Nang dahil sa pangyayaring yon ay nag-away silang mag-asawa. Iniisip ko noon na baka kasalanan ko kung bakit sila nag-away. Kaya naman para bang nais ko na lamang na umalis noon. Ngunit nang sabihin ko yon kay Rosana na aalis na ako sa kanilang pamamahay ay hindi niya ako pinayagan. Hindi ba may pinirmahan kang kontrata? Kaya dapat tapusin mo ang 5 taon na paninilbihan sa amin. At dahil masyado kang makati, yung 3 taon na natitira sa'yo, gagawin kong impyerno ang buhay mo habang nananatili ka dito sa pamamahay ko. Nagulat ako sa mga sinabi ni Rosana. Para bang ibang tao na siya na hindi ko nakakilala. Sabi ko noon sa sarili ko na mabilis lamang ang panahon. Lilipas din yun at hindi ko mamamalayan ay tapos na pala ang kontrata ko. Masakit man at tanggapin na sarili kong kaibigan ang nagpapahirap sa akin, ngunit tinanggap ko na lamang, lalo na at kailangan ko ang aking trabaho at hindi niya rin naman ako pinapayagan noon na umalis sa hindi ko malamang dahilan. Wala naman ako natatandaan na ginawa ko sa kanya pero labis ang galit niya sa akin. Sa tuwing wala ang kanyang asawa, palagi niya akong sinasaktan at pinahihirapan. Minsan pa, habang nagpupunas ako ng sahig, ay bigla niya na lamang akong nginudngod sa timba at pinainom niya sa akin ng maduming tubig. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa sa akin yun, kaya naman naisipan ko na tanungin siya. Ano bang kasalanan ko para gawin mo sa akin ang lahat ng ito? Bigla niya akong sinampal ng ubod ng lakas at tinadyakan niya pa ako sa paa, dahilan para mapaupo ako sa sahig.
Ngunit hindi pa siya nakontento at hinawakan niya ang buhok ko tsaka niya ako tinitigan sa aking mga mata. Dahil malandi ka, wala kang utang na loob at balak mo pang sulutin ang asawa ko? Para ano? Ikaw ang gumanda ang buhay? Tandaan mo, kailanman hindi mo maaagaw sa akin si Andreas, kaya magtiis ka. Matapos niyang sabihin yun, bigla niya akong nilak sa isang silid at tanging hawak ko lamang noon ay ang aking cellphone. Nang dahil sa sakit ng katawan at pagod, nakatulog ako. Ngunit nagising ako nang marinig ko na tumutunog ang aking cellphone. Pagbukas ko ng cellphone, rumihistro sa screen ang pangalan ng aking anak at agad kong sinagot ang kanyang tawag. Ma, kanina ka pa namin tinatawagan. Si Bunso nasa ospital. Nang marinig ko ang mga katagang yun sa panganay ko, kumabog bigla ang aking puso at kinabahan ako. Anong nangyari kay Bunso? Kumusta siya? Hindi na ako mapakali noon at naiiyak na ako dahil sa takot. Naaksidente po si Bunso, ma, at tumama ang ulo niya. Kailangan daw pong maoperahan kundi ikamamatay niya. Agad na sinabi ko noon sa mga anak ko na gagawa ako ng paraan para makauwi at makapagpadala sa kanila. Mabilis kong kinausap si Rosana at 1 oras pa ang lumipas bago niya ako pinagbuksan ng pinto. Sinabi ko sa kanya na naaksidente ang aking anak at kailangan kong magpadala ng pera para sa operasyon. Ngunit hindi ako binigyan ni Rosana. Aba, wala ka bang ipon? Wala si Andreas kaya wala akong maipapasahod sa'yo. Hindi ko na problema ang nangyari sa anak mo. Lumuhod ako noon sa paanan ni Rosana para gawan niya ng paraan at kahit pauwiin niya na lamang ako. Pero nagalit pa siya at hinampas ako ng bote sa ulo, dahilan kaya nawalan ako ng malay. Kinabukasan, nagising na lang ako sa dami ng tawag ng aking anak at nang tawagan ko sila, pinsan ko ang sumagot at sinabi niya wala na ang bunso ko dahil hindi na operahan. Iyak ako ng iyak at ang bigat-bigat sa puso dahil wala na ang aking bunsong anak. Wala pa akong nagawa para sa kanya para maisalba ang kanyang buhay. Galit na galit ako noon kay Rosana at para bang wala siyang pakinoon kahit pa iyak ako ng iyak dahil inuutusan niya pa rin ako. Isang araw, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko at ayokong kumilos dahil iniisip ko noon na huling araw na ng lamay ng anak ko. Pero hindi pa rin ako makauwi dahil kinuha ni Rosana ang aking passport. Wala rin si Andreas ng mga panahon na yon, kaya wala akong nagawa. Hanggang sa habang nagpapahinga ako, bigla na lang akong hinila ni Rosana at nandilim na talaga ang paningin ko ng mga oras na yon. Sumusobra ka na! Palagi mo na lang akong sinasaktan at kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi sana mangyayari ang bagay na yon sa anak ko. Naisalba ko pa sana siya. Sinampal ko noon ng paulit-ulit si Rosana hanggang sa lumabo na ang aking paningin. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko na nasa ospital na pala ako at naroon si Andreas. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng ginawa ni Rosana at ang pagkamatay ng bunso kong anak. Nalungkot siya sa mga nangyari at agad niya akong binigyan ng pera upang maipadala sa aking pamilya. Inasikaso ko rin noon ang aking mga gamit dahil sinabi ni Andreas na pauuwiin niya na ako ng Pilipinas, na dahilan kaya sila nag-away na mag-asawa. Hindi ka ba nakukonsensya? Nilamon ka na ba talaga ng selos mo? Pauwiin mo na lang si Marie kung ayaw mong hiwalayan kita. Natakot naman si Rosana na iwanan siya ni Andreas, kaya naman ibinalik niya sa akin ang passport. Bago ko umalis noon, nilapitan ko si Rosana at tinitigan ko siya ng masama. Ito ang tatandaan mo. Simula sa araw na ito, hindi na tayo magkaibigan. At sa oras na mag-cruise muli ang ating landas, pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Itaga mo yan sa bato. Gagawin ko ang lahat. Maramdaman mo lang ang lahat ng sakit na ipinadama mo sa akin. Matapos kong sabihin ang lahat ng yon, umalis na ako at taas noong bumalik sa Pilipinas. Niyakap ko ng sobrang higpit ang aking 2 anak, ngunit mabilis silang humiwalay sa akin at hindi ako pinansin. Sabi sa akin noon ng pinsan ko na masama ang kanilang loob dahil wala ako ng mga panahong kailangan nila ako.
lalo na nang mawala ang kanilang bunsong kapatid. Hinayaan ko na muna noon ang mga anak ko at hindi ko sila pinilit. Nang magtagal, ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari sa akin at ginawa ni Rosana. Noong una hindi pa sila naniniwala sa akin dahil gawa-gawa ko lamang daw yun at hindi naman sa akin magagawa ng kaibigan ko ang bagay na ibinibintang ko sa kanya. Ngunit nang ipakita ko ang lahat ng mga marka ng pananakit sa akin ni Rosana, naniwala ang mga anak ko at humingi sila ng tawad sa akin. Nagkaayos kaming mag-iina at upang makapagsimula ng bagong buhay, ibinenta ko ang bahay na binili ko at naghanap ng bagong matitirhan. Ang natira sa mga napagbentahan at naipon ko ay ginamit ko upang magsimula ng bagong buhay. Nagbukas ako ng maliit na karinderya bilang panimulang negosyo. Akala ko nung una hindi yun magiging malago, ngunit kalaunan naging kilala yon sa amin hanggang sa lumaki ng lumaki ang aking karinderya at nagkaroon na nga ng maraming branch. Sobrang sayang naramdaman ko noon dahil hindi pa rin ako pinapabayaan ng Panginoon. Marami man akong pinagdaanan na pagsubok ay nagawa ko pa ring malampasan at yun ay dahil sa Kanya. Gayunpaman, sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil isang araw, nagulat na lamang ako dahil meron na kaming kakumpetensya sa negosyo. May bagong karinderya na nagpatayo sa harapan ng aming karinderya at laking gulat ko nang malaman ko kung sino ang may-ari nun. Walang iba kundi si Rosana. Nakangiti pa siya noon nung humarap sa akin at taas kilay pang kinausap ako. Aba, may napundar ka pala nung katulong ka pa sa amin. Ang taas din talaga ng pangarap mo, no? Pero mukhang tapos na yon dahil nandito na ako. Sa totoo lang, inis na inis ako nang makaharap ko si Rosana at sasagot pa lang sana ako nang biglang magsalita ang aking anak. Ang lakas din po ng loob niyo na makipagkita kay Mama sa kabila ng mga pananakit na ginawa niyo sa kanya. At kung binigyan niyo sana noon ng pera si Mama upang makapagpadala sa amin, hindi sana namatay ang kapatid ko. Mamamatay tao ka. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Rosana nang marinig ang mga sinabi ng aking anak. Pinauwi ko na lamang noon ang dalawa kong anak at ako ang siyang humarap kay Rosana. Nakalimutan mo na yata ang sinabi ko sa iyo noon at mukhang sinadya mo pa na magpatayo sa harapan ng karinderya ko. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Para bang nalimutan na ni Rosana ang mga sinabi ko sa kanya noon, kaya pangiti-ngiti lamang siya. Hindi na lamang ako nakipagtalo pa kay Rosana noon at umuwi na lamang ako sa bahay dahil kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya. Kinausap ko noon ang mga anak ko. Nahayaan na lamang at ako na ang bahala. Tumango lamang noon ang anak kong panganay at nang araw na yun, nag-isip ako kung ano ang maaari kong gawin hanggang sa naisipan ko na huwag daanin sa init ng ulo ang lahat at napagpasyahan kong kuning muli ang loob ni Rosana. Kinabukasan, nagluto ako ng pagkain at nagtungo ako sa kanilang karinderya. Una kong nakaharap si Andreas at agad niya akong kinausap. Maraming tao sa loob at ayoko ng gulo kaya sana maunawaan mo. Ngumiti ako noon kay Andreas kahit na peke lamang yun at sinabi ko sa kanya na hindi ako gagawa ng gulo dahil nais ko lamang makausap si Rosana. Sakto naman, lumabas si Rosana at sinampal niya kaagad ako. Hindi ko naman siya pinatulan at nakangiti pa akong iniabot sa kanya ang daladala kong baunan. Kaya naman napakunot ang kanyang noo at napatingin sa dala ko. Nagpunta ako dito para makipag-ayos sa'yo, Rosana, at hindi para makipag-away. Masyado na tayong matatanda para sa mga kaguluhan. Kaya naman naisipan ko, nakalimutan na lamang ang lahat ng nangyari sa nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Dahil magkaibigan naman talaga tayo noon eh. Pwede ba nabigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon? Natawa naman noon si Rosana at pumapalakpak pa. Sinabihan niya ako noon na nahihibang na raw ba ako at naiuntog ko ba sa semento ang aking ulo. Ipinaliwanag ko naman noon kay Rosana na ayoko na talaga ng gulo. Sinabi niya sa akin noon na kung gusto ko raw maibalik ang tiwala niya sa akin ay ipasarado ko ang aking karinderya. Sa totoo lang gusto ko na sanang tumawa noon sa harapan niya
dahil siya pa talaga ang kailangang maibalik ang tiwala, samantalang siya naman itong may ginawang kasamaan sa akin. Ngunit hinayaan ko na lamang siya. Pinigilan pa siya noon ng asawa niya pero hindi siya nagpapigil. Sinabi ko naman noon na ayos lang. Nung araw na yun mismo, pinasara ko ang aking karinderya na ikinagalit naman ng aking anak nang malaman nila. Nahihibang ka na ba talaga, Ma? Bakit mo naman ipapasara yung karinderya natin para lang sa babae na sinaktan ka noon? Agad na ipinaliwanag ko noon kay Junior na may plano ako at sa akin na lamang yun. Hindi naman na nagpumilit pa ang aking anak at hinayaan na lamang ako sa aking desisyon. Hindi rin naman kabawasan sa kita ko ang pagsara ng karinderya namin dahil marami na yung branch at kikita pa rin naman ako. Halos araw-araw noon nagtutungo ako sa bahay nila Rosana at kung ano-ano ang pinapagawa niya sa akin na sinusunod ko na lamang bilang parte ng aking plano. Ang plano ko kasi noon ay gantihan si Rosana sa pamamagitan ng kapangyarihang itim. Tama kayo ng narinig, marunong akong mambarang. Natutunan ko yun noon sa lola ko na hindi ko naman sinabi sa inyo sa umpisa dahil baka mawala ang kasabikan nyo sa aking kwento at hindi nyo natapusin ang aking salaysay. Tama kayo ng narinig, binabala ko noon na barangin si Rosana bilang ganti sa lahat ng pagpapahirap niya sa akin na siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang aking bunsong anak. Kung natatandaan nyo pa, sinabi ko sa umpisa ng aking liham, nilagay ko roon na parabang teleserye ang aking buhay. Ngayon alam nyo na ang aking paliwanag. Hanggang dumating ang kaarawan ni Andreas at siya mismo ang nag-imbita sa akin sa kanilang bahay. Nagtungo ako sa bahay nila noon at habang abala sila sa kanilang mga bisita ay agad akong nagtungo sa silid ni Rosana at kumuha ko ng mga personal na gamit niya, kabilang na ang suklay na meron pa niyang buhok ng mga panahon na yun. Inilagay ko yun ng palihim sa aking bulsa at dahan-dahan na bumaba. Hindi na ako nagtagal pa sa kanilang bahay dahil baka mapansin ni Rosana. Kaya naman mabilis na nagpaalam ako sa kanila matapos kong tikman ang kanilang mga handa na hindi naman kasarapan dahil si Rosana raw ang nagluto. Nga pala, nakalimutan kong banggitin, nagsara kaagad ang kanilang karinderya dahil hindi masarap ang kanyang mga luto. At marami ang nagrereklamo dahil napakamahal ng kanilang benta. Pag-uwi ko sa bahay ay agad na inilagay ko ang mga gamit na nakuha ko. Inilabas ko ang itim na libro na ipinamana sa akin ng aking lola at binasa ang mga orasyon at ritual sa gagawin kong pambabarang. Nung araw na yun, inumpisahan ko ang ritual at orasyon. Sinabihan ko noon ang mga anak ko na magbakasyon muna sa bahay ng kanilang tiyahin. Tuwang-tuwa naman noon sila Junior at kaagad na umalis. Nagpaalam pa sila sa akin na 1 buwan daw silang mananatili sa probinsya dahil namiss daw talaga nila ang iba pa nilang mga pinsan. Ang tiyahin ng mga anak ko na tinutukoy ko ay pinsan ko. Wala naman po kasi akong kapatid eh. Pag-alis ng aking mga anak, napanatag ang loob ko na magagawa ko na ng maayos ang ritual dahil walang makakahadlang sa aking mga plano. Hindi ako noon umalis ng bahay at ipinagpatuloy ko lamang ang aking ginagawang plano. Makalipas ang 1 linggo, nabalitaan ko na isinugod na sa ospital si Rosana. Alam ko na agad na nagtagumpay ako sa aking mga plano. Hindi ako noon nag-alinlangan at hindi man lang ako nakaramdam ng awa sa kanya nang makita ko ang kanyang kalagayan. Pero syempre, nagkunwari akong nag-aalala sa kanya. Nang umuwi si Andreas galing sa ospital, agad ko siyang kinausap na sasama ako sa kanya at dadalawin ko si Rosana. Natuwa naman siya dahil wala raw ibang kaibigan si Rosana na pumupunta sa ospital. Siyempre wala talagang pupunta sa kanya dahil sa kasamaan ng ugali ng kanyang asawa. Pero sa isipan ko lang naman yon at hindi ko sinabi kay Andreas. Pagdating sa ospital, nakita ko na puno ng sugat ang katawan ni Rosana. Gaya nga ng aking inaasahan. Bigla sa aking yumakap noon si Rosana na para bang batang nagsusumbong.
Sabi ng mga doktor hindi daw nila makita ang sakit ko. Natatakot ako, Marie, baka mamatay na ako. Ayoko pang mawala. Marami pa akong pangarap sa mga kapatid ko. Napakunot ang noo ko noon sa mga sinabi ni Rosana sa akin tungkol sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya sa akin na iniwan daw ng mga kani-kanilang asawa ang kanyang 2 kapatid, kaya naman siya ang nagtutustos at nagbibigay ng mga pang-araw-araw na pangangailangan nila. Para bang gusto ko nang iatras ang aking plano dahil gawa na rin ng awa. Pero nang tanungin ko si Andreas tungkol sa mga sinabi ni Rosana ay nagulat siya. Wala sa aking sinasabi na ganyan si Rosana. Ang alam ko ay nagbibigay nga siya sa kanyang mga kapatid pero hindi naman hiniwalayan ng kanilang mga asawa. Bakit kaya ganun ang mga sinasabi niya sa'yo? Nagsasabi ba talaga siya sa akin ng totoo o nagsisinungaling lang? Nagkibit-balikat na lamang ako noon dahil maging ako ay naguluhan. Pero naisip ko na baka gawa-gawa lamang ni Rosana ang lahat ng yun para maawa ako sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa at wala akong pakialam noon sa kanya kahit pa paulit-ulit siyang umiiyak sa harapan ko. Hindi ko siya pinapansin at nagkukunwari na lamang ako. Hindi ko na kasi alam noon kung paniniwalaan ko pa ba ang kanyang mga sinasabi dahil ilang beses na siyang nagsinungaling sa akin, lalo na sa kanyang asawa na ubod naman ng bait. Makalipas ang 3 linggo, mas lalong lumala ang sitwasyon ni Rosana. Pero patuloy pa rin siyang nagsisinungaling sa amin ni Andreas at hindi ko alam kung kanino ba siya nagsasabi ng totoo. Hanggang isang araw, bigla na lamang lumapit sa isang albularyo si Rosana. Kaya naman mabilis akong nagpaalam at bumalik sa aking bahay. Nagpauwi noon si Rosana at ayaw na niyang magtungo pa sa ospital dahil mas lalo lamang lumalala ang kanyang karamdaman. Nang humingi ng tulong sa mga albularyo ang mag-asawa, ay agad na inihanda ko ang aking sarili dahil alam ko na naman noon na gagawin nila ang bagay na yon, lalo na at malikot ang isip ni Rosana. Napaghandaan ko ang bagay na yon, lalo na at tiyak ko noon na gagawa siya ng paraan para gumaling. Sinubukan pa nila noon na ipabalik sa akin ang mga sakit na nararamdaman ni Rosana. Pero agad ko yung nasopla kaya naman hindi sila nagtagumpay. Nang lumipas ang 1 buwan ay tumawag sa akin ang mga anak ko at mas nais na raw nilang tumira sa probinsya. Kaya naman agad na sumunod ako sa kanila at pinaupahan ko na lamang ang bahay namin sa Maynila. Samantalang ang mga negosyo ko naman ay ipinamahala ko sa isa kong pinsan na nasa Maynila. Hindi na ako nagpaalam noon kay Rosana dahil wala rin namang saysay, lalo na at wala akong pake sa kanyang nararamdaman. Nagawa ko na ang nais kong gawin sa kanya. Nagsimula ako ng bagong buhay sa probinsya at pinagpatuloy ko pa rin ang ginagawa kong orasyon para kay Rosana. Hindi ko siya tinitigilan at pinaparamdam ko sa kanya ang mga pinaghihinagpis ko noon. Alam ko na mali ang ginagawa ko na maghiganti, ngunit hindi niyo ako masisisi kung kayo rin ang nasa kalagayan ko at magkaroon kayo ng tsansa na gumanti sa taong nanakit sa inyo ng lubusan. Sigurado namang gaganti talaga kayo. Tama naman ako, hindi ba? Pagdating sa probinsya ay sinabi ko sa aking mga anak na magpalit na ng numero dahil iniisip ko noon na baka tawagan kami ni Rosana at tanungin kung nasan kami nakatira. Pinutol ko noon ang koneksyon ko sa kanya, maging sa kanyang asawang si Andreas. Gusto ko noon na maghirap siya at maramdaman ang lahat ng sakit na dinanas ko ng dahil sa kanya. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako nakaramdam ng awa o konsensya. Nakaramdam din naman ako noon at inisip ko na tigilan na siya at mag-umpisa na lamang ako ng bagong buhay. Ngunit nanatili pa rin ang sakit sa aking dibdib, yung puot ko sa kanya at maging galit. Sa paglipas ng mga araw, wala akong naging balita kay Rosana at itinuon ko ang aking isipan sa ibang bagay. Patuloy ko pa rin namang ginagawa ang ritual at pagpapahirap sa kanya. Akala ko noon tapos na ako sa kanya. Ngunit isang araw, nagulat na lamang ako nang dumating si Andrea sa aming bahay kasama ang aking anak na panganay. Mahinahon siyang nakipag-usap sa akin at sinabi na kung maaari ba niya akong makausap ng 2 lamang kami.
Kaya naman nagtungo kami noon sa likod ng aming bahay upang makausap ko siya. Laking gulat ko dahil bigla na lamang siyang lumuhod sa aking paanan at umiiyak ng nakikiusap. Alam ko na ikaw ang siyang gumagawa nun sa aking asawa. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi ko sinabi to kay Rosana. Nandito ako upang sabihin sa'yo na malubha ang kanyang kalagayan. Anumang oras ay maaari na siyang bawian ng buhay. Alam ko na marami siyang ginawa sa iyong kasalanan, pero sana hindi na humantong pa sa ganito. Oo, makakabawi ka nga sa kanya at makakagante. Pero habang buhay mo naman yung dadalhin, alam ko na meron pa rin halaga si Rosana sa iyong puso dahil naging kaibigan mo siya sa mahabang panahon. Kaya naman nandito ako at nakikiusap sa iyo. Sinasabi niya ang lahat ng yon habang nakaluhod at nakayuko na umiiyak. Nakaramdam ako noon ng awa kay Andreas dahil kitang-kita ko kung gaano niya kamahal si Rosana at alam ko na lahat ay gagawin niya upang gumaling ang kanyang asawa. Matagal ko nang tinigil ang ginagawa ko kay Rosana pero naroon pa rin ang sumpang inilagay ko sa kanya. Mawawala lamang ang kanyang sakit kung siya mismo ang pupunta rito at hahanapin ako para humingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan. Mabait ako, Andreas, pero sinobrahan ng asawa mo eh. Hindi na sana kami hahantong sa ganito kung hindi na siya nagpakita pa. Natahimik si Andreas sa mga sinabi ko at paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Ngunit sinabi ko na lamang sa kanya noon na gagaling lamang ang kanyang asawa kapag sa kanya mismo nanggaling ang paghingi ng tawad. Wala nang nagawa pa si Andreas noon dahil sarado na ang isipan ko. Kaya naman umalis na lamang siya. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay laking gulat ko dahil narinig pala ni Junior ang lahat ng sinabi ko at pinag-usapan namin ni Andreas. Umiiyak siya at hinawakan ang aking mga kamay. Ma, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito dahil lang gusto mong pahirapan si Tita Rosana. Alam ko na masakit sa iyo ang lahat ng nangyari, pero hindi mo kailangan na sirain ang iyong sarili nang dahil lang sa galit. Habang maaga pa ay mas piliin niyo na pong magpatawad, Mama. Natahimik ako sa mga sinabi ng aking anak at sinambit ko sa kanya na hindi ko na maaari pang bawiin ang nilagay ko kay Rosana dahil nasa kanya na ang solusyon para matigil na ang kanyang paghihirap. Ayoko rin naman noon na mawala si Rosana ng dahil sa akin pero nasa kamay niya na ang solusyon upang gumaling siya. Kaya naman sinabi ko noon kay Junior na wala na akong magagawa pa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nagtutungo sa aming bahay si Andreas at paulit-ulit siyang nakikiusap sa akin. Ngunit palagi ko namang sinasabi sa kanya na wala na sa akin ang solusyon at gamot, kundi na kay Rosana na. Hindi ako tinantanan noon ni Andreas na para bang hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Isang araw, muli siyang nagtungo sa bahay at sinabi niya sa akin na namamaalam na raw si Rosana. Nais niya raw akong makausap, ngunit sinabi ko sa kanya na kung nais akong makausap ng kanyang asawa, siya mismo ang tutungo sa aking bahay at gagawa siya ng paraan upang makausap ako. Pilit ng pilit akong pinakikiusapan noon ni Andreas pero buo na ang aking pasya. Sa totoo lang, naging matigas ako ng mga panahon na yon at alam kong marami sa inyo ang nagagalit. Ngunit ginagawa ko lamang ang lahat ng yon upang magsisi si Rosana sa kanyang mga nagawang kasalanan sa akin at sa aking pamilya. Wala naman kasi siyang rason noon para gawin sa akin ang lahat ng yon at pahirapan ako. Naging mabuti akong kaibigan sa kanya, pero anong ginawa niya? Itinuring niya akong parang ibang tao at mas masahol pa sa hayop. Kaya iniisip ko noon, bakit ko siya pupuntahan gayong nagkita na kami noon? At imbis na siyang humingi ng tawad ay mas lalo pa siyang nagmalaki sa akin at kinalaban pa ako sa aking negosyo. Kalaunan, sumuko rin si Andreas at sinabi sa akin na nirerespeto niya kung anuman ang naging desisyon ko at wala siyang galit sa akin dahil nauunawaan niya kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon. Alam niyang malaki talaga ang kasalanan sa akin ng kanyang asawa. Pauwi na sana noon si Andreas, ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang dumating si Rosana sa pintuan ng aming bahay. Hirap na hirap pa siya sa paglalakad at kitang-kita ko na nanghihina na siya.
pero nagawa niya pang makapunta sa aming bahay. Nagulat noon si Andreas kung paano nalaman ni Rosana ang kinaroroonan namin. Sinabi ni Rosana na nagtungo sa kanilang bahay ang panganay kong anak at dumalaw sa kanya. Ipiniliwanag ni Rosana na walang sinabi sa kanya si Junior. Sadyang naalala lamang niya ang lahat ng masasamang ginawa niya sa akin noon at hindi niya alam na nawala pala ang bunso kong anak nang dahil sa pagiging makasarili niya. Bigla siya noong lumuhod sa aking harapan kahit na puno ng sugat ang kanyang tuhod. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo, Marie. Tatanggapin ko kung hindi mo ako mapapatawad. Gusto ko lang na magkaayos tayo bago ako bawian ng buhay. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Hindi dahil meron akong sakit, kundi dahil inuusig ng konsensya ko ang aking isipan. Dahil nagawa ko ang mga kahindik-hindik na bagay na yun sa matalik kong kaibigan. Umiiyak siya noon habang sinasabi ang mga bagay na yun sa akin at nagkaroon naman ako ng lakas ng loob upang tanungin siya kung bakit nga ba niya ginawa sa akin ang lahat ng yun. Hindi ko noon lubos maisip na magagawa mo sa akin ang mga bagay na yun. Pinahirapan mo ko at itinuring na hayop. Maiintindihan ko sana kung may ginawa ako sa iyong mali eh. Pero wala. Wala kang dahilan para magalit sa akin. At kung meron man, sana sinabi mo sa akin para naintindihan ko. Alam mo ba nang muli tayong magkita? Tuwang-tuwa ako kasi bumalik ka na sa buhay ko. Inisip ko noon na sa wakas ay may makakatuwang na ako. Sa wakas bumalik na ang matalik kong kaibigan. Nakasama ko sa hirap at ginhawa. Pero hindi ko sukat akalain na malaki na pala ang pinagbago mo. Nagmamadali akong umuwi noon nang malaman ko ang nangyari sa'yo nung nasa Hong Kong tayo. Hindi ko inisip ang aking trabaho dahil nais kong damayan ka sa lahat ng paghihirap mo at pinagdaraanan noon. Umiiyak na ako sa puntong yun at inilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Sinabi ko na nirespeto ko ang lahat ng desisyon niya at kahit na sinasaktan niya ako noon sa Kuwait, hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Ngunit nang mamatay ang aking anak, doon na nagsimula ang puot ko sa kanya, lalo na nang muli kaming magkita dahil sa halip na humingi siya ng tawad ay nagmalaki pa. Pareho kaming umiiyak ng mga panahon na yon, kahit nga si Andreas ay umiiyak na rin dahil nangihinayang daw siya sa pagsasama naming magkaibigan. Sa paglipas ng oras, nailabas ko ng lahat ng hinanakit ko sa kanya. Agad naman niyang ipinaliwanag sa akin kung bakit niya nagawa ang lahat ng bagay na yon sa akin. Aaminin ko, nilamon ako ng inggit kasi pakiramdam ko, simula bata tayo nasa iyo na ang lahat. Meron kang kumpletong pamilya at maginhawang buhay. Kinaibigan kita kasi inisip ko noon na sa wakas may makakausap na ako tungkol sa mga problema ko sa buhay. Pero sa tuwing magsasabi ako noon ng sama ng loob ko sa pamilya ko sa iyo, palagi mong sinasabi na ikaw na ang bahala. Pakiramdam ko noon wala akong kwenta. Wala akong bilang sa mundo dahil mahina ako. Iniisip ko noon na kinaibigan mo lamang ako para maging kilala ka sa ating eskwelahan at kilalanin bilang isang mabait na kaibigan. Lagi mo kasing ipinamumuka sa akin na mas angat ka. Kaya naman nang muli tayong magkita at nakita ko ang sitwasyon mo, naawa ako sa iyo. Kaya kita isinama sa ibang bansa. Pero ako naman ang nalubog. Gulat na gulat ako sa mga sinabi ni Rosana sa akin at hinihingal pa siya noon habang nagpapaliwanag. Sabi pa niya, buhat raw nang magkita kami, sunod-sunod raw ang kamalasan na nangyari sa kanyang buhay at pakiramdam niya yon ay dahil sa akin. Hindi ko napigilan na hindi matawa ng mga panahon na yon. Sinabi ko sa kanya na napakalaki niyang tanga dahil mas pinili niya ang magalit sa akin kesa sabihin ang lahat ng hinanakit niya. Sabi ko pa noon, naging totoo ako at tapat sa kanya pero siya ay hindi. Sabi ko sa kanya wala akong gusto noon kundi ang matulungan siya nung mga bata pa kami dahil naaawa ako sa kanya. Naging inspirasyon ko pa nga siya sa buhay dahil napakabuti niyang tao. Ngunit mali pala ako ng pagkakakilala sa kanya.
Sabi ko pa noon, hindi niya ako itinuring na kaibigan dahil buhat ng magkakilala kami, meron na pala siyang galit at inggit sa akin. Paulit-ulit naman na humingi ng tawad sa akin si Rosana. Hindi niya alam na ako pala ang gumagawa nun sa kanya at ako rin ang nagbigay ng sakit sa kanya. Basta nagtungo lang siya noon sa bahay namin upang humingi ng tawad dahil nararamdaman na raw niya na oras na niya. Aaminin ko, matapos na sabihin ko sa kanya ang lahat ng masasakit na nararamdaman ko at nasabi niya rin sa akin ang mga saloobin niya, gumaan ang pakiramdam ko. Para bang nawala ang lahat ng galit ko. Niyakap niya ako noon at akmang aalis na silang mag-asawa. Pero hinila ko si Rosana at humingi ako ng tawad. Hindi ko na inamin sa kanya ang mga ginawa ko dahil wala namang rason para malaman pa niya. Sinabi ko lang noon na gagaling na siya basta magdasal lamang siya at humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng pagkukulang niya at nagawang kasalanan. Ngumiti sa akin noon si Andreas dahil alam ko na natutuwa siya at nagkaayos na kami ng kanyang asawa. Matapos ang pag-uusap namin na yun, umalis na silang dalawa at nagpasalamat pa sa akin si Andreas. Kaagad naman akong kinausap ng anak ko noon at sinabi sa akin na ginawa niya lamang ang bagay na yon dahil nag-aalala siya sa akin. Hindi ko naman pinagalitan noon ang anak ko, bagkus niyakap ko lang ang mga anak ko at nagpasalamat pa ako. Hindi naging madali ang lahat dahil nang bawiin ko ang sumpa kay Rosana, bumalik naman sa akin ang karamdaman. Pero agad ko naman yung nasolusyonan. Tama kayo nang narinig. Binawi ko ang sumpa na iniligay ko kay Rosana. Aaminin ko, nagsinungaling ako noon kay Andreas na hindi ko kayang bawiin ang sumpa dahil na kay Rosana na ang solusyon. Pero dahilan ko lamang yun. Nais ko kasing mapagtanto ni Rosana ang lahat ng mga kasalanang ginawa niya sa akin. Sa paglipas ng mga araw, sinabi sa akin ni Andreas na unti-unti na raw gumagaling si Rosana. Samantalang ako naman ng mga panahon na yon ay nagkasakit at tinubuan ng mga sugat sa katawan, gawa ng bumalik sa akin ng mga ginawa ko. Labis na nag-alala noon sa akin ang aking mga anak, ngunit sinabi ko sa kanila na hindi sila dapat mag-alala dahil kaya kong malampasan ang lahat ng yon, dahil ako naman ang may gawa nun eh. Nakiusap rin ako noon kay Andreas na wag nang sasabihin pa kay Rosana ang lahat ng ginawa ko. Nangako naman siya na hindi niya sasabihin sa kanyang asawa ang kanyang mga nalalaman. Itinago rin ng aking mga anak ang nangyari sa akin at hanggang sa gumaling na lamang ako. Halos sabay lamang kami ni Rosana noon kaya naman hindi niya rin nakita ang mga nangyari sa akin dahil naging abala siya sa pagpapalakas. Sinabi niya kasi noon na babawi siya sa lahat ng nagawa niyang kasalanan sa akin. Opo, nagkaayos kaming dalawa at nakakatawang pakinggan dahil hinayaan pa namin na humantong kami sa ganoong sitwasyon para lang malaman namin na nagkamali kami sa isa't isa. Pero ganoon naman talaga ang buhay eh. Lahat ng bagay ay susubukin ng Panginoon kung gaano ka katatag. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang sitwasyon namin ni Rosana. Sa wakas ay gumaling na siya, maging ako man. Palagi na siyang dumadalaw sa aming bahay at bumabawi sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Sa tuwing tutungo siya noon sa bahay namin, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin at walang araw na hindi niya pinagsisihan ang mga ginawa niya sa akin. Samantalang ako naman, ibinaon ko na lamang sa limot ang lahat ng nagawa ko sa kanya. Humingi na lamang ako ng tawad sa ating Panginoon. Sa paglipas pa ng panahon, unti-unting bumalik ang dati naming pagkakaibigan. Pero sabi nga nila, kapag may lamat na, hindi na ito magiging katulad ng dati. Pero laking pasasalamat ko naman dahil naging maayos kami. Nagsimula kami ng bagong buhay. Alam ko na parang paulit-ulit lang yung sinasabi ko na nagsisimula tapos ganun pa rin. Pero sa pagkakataon na yun, hindi na kami nag-away pa. Gaya ng pangako namin sa isa't isa noon, nagtulungan kami at naging magkasosyo pa kami sa negosyo. Naging malago noon ang mga tinayo naming negosyo at pareho kaming umangat sa buhay, gaya ng pangarap namin nung maliliit pa kami. Siguro ganun naman talaga ang buhay eh, hindi magiging matatag ang bawat isa sa amin kung hindi nangyari ang lahat ng yon.
Alam ko na parang hindi patas dahil inilihim ko kay Rosana ang lahat ng ginawa ko sa kanya, samantalang siya'y umamin sa akin. Pero para saan pa ba? Bakit ko pa ba sasabihin sa kanya kung nagkaayos na naman kaming dalawa? At pinagsisihan ko na naman ang mga ginawa ko. Sa mga nangyari sa amin ni Rosana, pareho kaming may natutunan sa buhay. Hindi man naging maganda ang mga nangyari sa amin, pero naging matatag kami ng dahil sa mga pinagdaanan naming dalawa, na kami rin naman mismo ang may gawa. Nang mag-ayos kami noon ni Rosana, pinangako namin sa isa't isa na kailanman ay hindi na uulit sa mga pagkakamali sa nakaraan. At kung magkaroon man kami ng tampo sa isa't isa, sasabihin na kaagad namin upang hindi na lumaki pa ang hidwaan at mangyari na naman ang naganap sa nakaraan. Nagkaroon ng anak si Rosana at Andreas at kinuha nila akong ninang. Samantalang ako naman noon ay nakakilala ng bagong lalaki. Sinabi ko sa kanya noon ang lahat ng mga pinagdaanan namin ng kaibigan ko. At tawang-tawa siya noong una dahil para daw kaming mga bata na nag-aaway. Pero nung sabihin ko sa kanya ang mga dahilan namin, sinambit niya sa akin noon na nagkulang lang daw kami ng pagtitiwala sa isa't isa at hinayaan daw namin na lamunin kami ng galit na sa halip na pagpapatawad at tanggapin ang pagkakamali. Natuwa ako noon sa mga sinabi ng asawa ko dahil tama naman talaga siya eh. Ganun pa man, naunawaan niya ang aming naging sitwasyon na magkaibigan. Nagkaroon pa ako ng anak noon sa kanya at hindi ko nababanggitin pa ang pangalan ng bago kong asawa. Bali babae po ang naging anak naming dalawa. At kalaunan, binawian rin naman ng buhay ang asawa ko dahil po sa sakit na cancer. Masakit dahil muli na naman akong nawalan ng mahal sa buhay. Pero sa pagkakataon na yun, mabilis akong nakabangon dahil nasa tabi ko si Rosana at ang aking mga anak. Simula nung araw na mawala ang asawa ko, sabi ko sa sarili ko na hindi na ulit ako mag-aasawa pa. Ang sakit kasi talaga ng nawawalan o iniiwan ng mahal sa buhay. Itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa aking mga anak. Sa kasalukuyang taon, namamalagi na lamang ako sa aking bahay at ang aking dalawang anak ang siya na lamang namamahala ng aming negosyo. Samantalang yung bunso ko naman po nag-aaral pa. Para bang wala na akong problema ng mga panahon na yun. Ngunit isang araw, nalaman ko na lamang na wala na ang kaibigan ko. Hindi man lang niya nagawang magpaalam sa akin dahil biglaan ang kanyang pagpanaw. Nagkasakit siya at bigla na lang bumagsak ang kanyang katawan. Tinalaw ko pa siya noon at sinabi sa akin na lalaban daw siya. Pero kinabukasan naman, tumawag na lamang sa akin si Andreas at sinabi na wala na ang kanyang asawa. Masakit para sa akin na wala na siya. Pero sabi ko noon, mas mabuti na lang yun dahil hindi na siya makakaramdam pa ng kahit na anong sakit. Nang mailibing si Rosana, tsaka ko lamang nasabi sa kanya ang lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Alam kong hindi na niya ako maririnig pa, pero kahit papaano, wala na akong tinatago sa aking puso at isipan. Palagi ko noong dinadalaw ang kanyang asawa at anak. Pinalalakas ko ang loob nila. Itunuring na akong ikalawang nanay ng kanyang anak at labis ko yung ikinatuwa. Pareho kami ni Andreas na hindi na nag-asawa pa at itinuon na lamang ang pansin sa aming mga anak. Sobrang dami kong aral na natutunan dahil kay Rosana at yun ay ang huwag padadala sa inggit at matutong magpatawad kesa gumanti. Gaya nga ng sabi ni Andreas, sarili mo rin naman ang iyong sinisira. Itinuturing kong kayamanan ng lahat ng alaala naming dalawa na magkaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. More power po sa inyong channel at God bless po. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.